Kamusta, water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit ang personalized cards kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede ring magkapalit kasi connected ka sa person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Siya nga pala, bago ko makalimutan, thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Pwedeng ipakita kung ano yung feelings mo o kaya feelings ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. Home. Ang iksi ng message ng person mo. Pero mukhang merong sitwasyon na nangyayari sa bahay niyo. Kilala ko kung sino ka, updated ako sa iyo. Mukhang merong person na nang-iistorbo sa tahimik mong buhay. Kasi pag sa bahay, di ba tahimik yan? At saka mararamdaman mong safe ka. Mukhang merong hindi magandang koneksyon. OFW. Maybe, ang ilan sa inyo, sa bahay nyo nga talaga kayo nag-uusap. Mukhang isa ito sa problema. Ang pang-apat na card, hindi kontento. Mukhang ang ilan sa inyo merong nag-i-spy sa iyo. Kung noon wala kang masyadong alam, ngayon may mga nalalaman ka ng impormasyon. Study. Ibig sabihin, pinag-aaralan mo yung sitwasyon. Kung patungkol man yung sitwasyon sa commitment, sa paghingi ng tawad, or pag-amin. Kuha tayo ng mystical card para sa clarity or iba pang advice. Ang ibig sabihin ng card na ito ay maging honest ka at harapin mo. Good man or bad ang nangyayari sa'yo, huwag mong hayaan na ito yung mag-control sa sitwasyon mo. At saka ang ilan sa inyo unbalanced. Hindi ka makapag-isip ng tamang desisyon, kaya hinay-hinay lang muna. Ang ganda ng cards mo, puro patungkol sa kasaganaan. Itong abundance naman na ito ay patungkol sa blessings, sa health, sa career, na kung ano man yung naiisip mo, yun yung magkakatotoo. Mukhang hindi mo napapansin. Itong abundance mindset naman ang magbubukas ng pintuan para sa ikakaganda ng future mo. Ang ilan sa inyo nai-experience mo na ito sa present. Maybe nakukwento mo na ito or naiisip. Yun bang planado? Kung ano yung mga gusto mong magkaroon na blessings o kaya kasaganaan sa buhay. At saka kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo, kompleto yung pamilya mo, meron mang problem, naayos nyo ng person mo, yan yung dapat mong i-focus, yung mga positive. Ang reading natin ngayon ay para sa kung ano yung tema, challenge, lesson patungkol sa love. Sa huli, kukuha ko ng angel number at saka charms. Ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw.
Page of Pentacles, Nine of Cups, at Six of Cups. Ito yung tema para sa love. Maybe ang ilan sa inyo anak mo to. Nakadalawang cards na merong younger person na estudyante. Pinagsusumikapan nyo ng person mo. Hindi lang yung relasyon nyo, kundi yung connection nyo sa mga taong nasa paligid. Napaka mapagbigay nyo na person. Nagkakaroon din ng achievement sa mga plano nyo, sa relasyon or sa buhay mo. Isa ito sa ipinagdiriwang ng pamilya or ng relasyon. Ang ilan sa inyo sa career, very positive itong mga cards na ito kasi nagkaroon ng tagumpay. Kumbaga, yung pinag-aaralan mo, yun talaga yung naging career mo. Tapos ka man sa pag-aaral or hindi. At saka ang ilan sa inyo, natupad yung pangarap mo. Nakadalawang cards ka na yung trabahong nakuha mo ay yung gusto mo. Ang ilan naman, yung trabaho mo connected sa mga bata. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nai-enjoy mo yung relationship nyo ng person mo. Pero ang ilang single naman, ayaw mo ng stress kaya hindi ka nakikipagrelasyon. Kasi ang ilan sa inyo, tingin mo hindi ka na makakahanap ng tamang person na para sa iyo. At saka ang ilang single, hindi kasi marunong makiramdam. Kung ano yung nagiging daloy ng buhay mo, yun yung sundan mo. Marami kasing pinapahiwatig ang universe na patungkol sa love o patungkol sa love na nasa paligid mo, na mas importante. I-upright ko tong card na to kasi lahat ng cards ay naka-upright. Ito lang yung di ko napansin kanina. Seven of Wands. Ang ilan sa inyo, nakamit mo nga yung tagumpay na gusto mo. Pero ang totoo, meron ka talagang dream na gusto mong matupad. May posibilidad na ito yung gagawin mong stepping stone para matupad yung totoo mong pangarap. Magpapatuloy ka sa effort mo at saka sakripisyo. Kasi marami ka pang hinahangad sa buhay. Tsaka huwag ka mag-alala kasi nagpapatuloy yung progress mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, seryoso kayo ng person mo sa relasyon at mauuwi kayo sa kasalan. Ang warning lang ay huwag palakihin yung maliit na problema. Maging mature sa relasyon. Ito naman yung cards para sa challenge. The Lovers, Three of Pentacles, at Five of Swords. Napakaganda ng hangarin mo sa kapwa mo, sa kakoneksyon o relasyon. Kaya lang yung magandang intensyon mo sa kapwa, hindi nakakarating dun sa person. Pero sisikapin mo pa rin na makisama o magkaroon ng teamwork. Kahit dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka happy sa situation mo. Ang ilan sa inyo nasa malayong lugar ka, homesick ka. Pero base na rin sa mga cards, yung mga sacrifices mo, yung magandang hangarin mo ay merong magandang kapalit. Sa financial, ang advice ng mga cards, ito na yung tamang panahon para magkaroon ka ng bagong pagkakakitaan. Yun bang para madagdagan yung income mo? Kailangan ng teamwork kung sa family man ito or sa person mo. Ang advice naman para sa ilan ay i-manage mo ng tama yung financial na meron ka. Para hindi ka magkakaroon ng problema sa kapwa mo patungkol sa financial.
Para naman sa mga single or nasa relationship, makakamit mo yung love na ninanais mo kung patungkol man ito sa relasyon, friendship, family, o kaya career at business. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon, sinisikap mong mabalanse yung relationship nyo. At saka tingin mo, napakaswerte mo kasi yung nasa tamang tao ka, yun yung feeling mo. Ito naman yung additional card na Knight of Cups. Itong card na ito ang nagsasabi na confident ka na sa sarili mo at saka meron kang abilidad na matupad yung mga pinapangarap mo. At saka marami kang makikilala at saka magiging koneksyon na makakatulong sa sitwasyon mo or buhay. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagpapatuloy yung pagtatalo nyo ng person mo. Yung pride at ego ang mas nagpapatindi sa problema. At ang advice ng cards, para hindi na lumala yung problems nyo, ay matutong makinig. Sa mga single, merong toxic person na sinisira ka kasi alam niya na yung taong gusto niya, ikaw yung gusto. Ito naman yung patungkol sa lesson. 8 of Pentacles, 8 of Cups in reverse, at the Hermit. Sinabi ng mystical card sa mga naunang card na anuman ang mangyari, good man or bad ang situation mo, huwag kang paapekto sa sitwasyon. Kasi hindi mo makikita yung totoong lesson, yung totoong rason, at kung ano talaga yung punot dulo ng problem. Nakadalawang cards na kasi sa pag-iwas sa problem at saka sa pagbabago. Ang ilan sa inyo sa health ay sinisikap mo na maging healthy yung kalusugan mo. Kasi ang ilan sa inyo ay may insomnia, ang iba naman kailangan ng transplant o kaya magpapa-opera. Kaya ang ilan sa inyo ay yung mga maling habit mo ay binabago mo. May posibilidad na hindi ikaw ito pero yung elder person ang nangangailangan ng yung bang good health na kailangan pangalagaan ang sarili. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, stable ang relasyon nyo. Pero ang ilan naman, kailangan mong suriin kung yung relasyon ba na binubuo mo ngayon or connection nyo ng person mo, ito ba talaga yung kailangan mo? Kailangan nyo kasi pareho ng person mo ng soul searching. Yung space muna sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo, ang problema ay yung third party sa relasyon or kakulangan sa oras. Sa mga single, ang advice ng cards, mas bigyan pansin yung person na nagpapahalaga sa iyo kesa sa relasyon na natapos na. Itong 3 of Swords, ang ibig sabihin, nakadalawang cards ka na para sa betrayal. Ang ilan sa inyo, kung noon kinikimkim mo yung gusto mong sabihin or sama ng loob, ito yung time na sasabihin mo kung ano talaga yung gusto mo sa relasyon, koneksyon, or kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. At saka meron talagang sitwasyon, relationship, or connection na kailangan mo nang i-let go. Meron tong malalim na dahilan. Yon ay dahil sa marami pang improvement na mangyayari sa buhay mo. At saka kailangan mong maniwala at magtiwala sa sarili mo na kaya mo itong sitwasyon or problem na kinakaharap. Single ka man or nasa relationship, maging totoo ka sa sarili mo para maging pabor ang kapalaran. 777, a sign that is intimately connected with new opportunities.
Marami ka nang binabago sa sarili mo at saka mas focus sa positive. 1122. It is a symbol for you to be more humble, to be more kind, and to treat men and women with care and compassion. Merong person na magbabalik at gustong maayos kayo sa koneksyon o relasyon. Magbabalik siya sa time na hindi mo na siya gusto at nakalimutan mo na din yung pain. Kumbaga, hindi ka na affected sa presensya niya. Ngayon naman guys, kuha tayo ng charms. Konti lang naman. Para malaman pa natin yung ibang detalye. I-zoom in ko lang para mas makita nyo. General reading ito, pero ito yung pinakauna sa 12 signs na connected sa reading na ito. Cancer. Nakikita nyo na sa screen yung mas malaki pa na image. Muntik ko pang mailaglag. Sabihin ko sa inyo yung mga meaning nito. Itong susi, ang ibig sabihin, meron ka ng kasagutan o nalaman mo na yung katotohanan sa situation. Itong snowflake ay ibig sabihin nasa malamig na lugar yung person mo or may koneksyon sa situation mo ang December, January at February. Itong half moon naman, ibig sabihin sa gabi kayo nagkakaroon ng pag-uusap ng person mo. Magkaiba kayo ng oras or araw at gabi. Unfair, kasi nga 'di ba merong third party ang koneksyon ng ilan sa inyo. Angry, kahit dito pinakita pa din, galit na. Attractive, pwedeng malalaman mo pa lang ito or alam mo na meron kang secret admirer. Tingnan mo na lang kung nandyan ba yung letra ng pangalan ng person na tinutukoy ng reading na ito.